Sabi mo may field trip ka. Yung pala nagbubulakbul ka lang. Bakit ka nagsisinungaling? Eh kasi naman ate, hindi mo naman ako bibigyan ng pera kapag sinabi ko magsisini lang ako kasama ng barkada ko. Kuya, akala ko ba mag-a-apply ka ng trabaho? Yung pala pinang-iinom mo lang yung perang binibigay ko sa'yo? Ikaw naman, Nay. Huwag niyo naman pang susugal yung perang inaabot ko sa inyo. Pinagtrabahuhan ko yun eh. Bakit, Joy? Sinusumbatan mo na ako ngayon? Hindi porkit ikaw nagpapakain sa amin dito, pwede ka na magsalita ng mga ganyan-ganyan. Bakit ganun? Bakit humingi sila ng pera kay Ate Joyce? Iba-iba talagang mga tao. May masipag, pero naman umaasa lang. Basta ako, pag naging tao ako, magiging masipag ako. At saka, hindi ako aasa sa iba. Ate Joyce, pala po yung kasama niyo pong lalaking pogi. Si James yung boyfriend ko. Ano po yung boyfriend, Ate Joyce? Ang dami mo ring tanong, no? Ganda ng relo mo ah. Pwede kong arborin naman. Ate Joyce, ano pala po yung arbor? Sinasabi yun pag may hinihingi kang bagay. Bakit? Sabi po kasi ng kuya niyo sa boyfriend niyo, pa-arbor daw ng relo ng boyfriend niyo. Ano? Kuya! Patay! Kung hanggang mamayang hapon na hindi kayo makapagbayad, mag-impake na kayo! Paano to? Pinapaalis na tayo. Ano nang gagawin natin? Hindi ka kaya umira muna kay James? Ayoko nga. Nakakahiya. Eh, sa mga kaopisina mo kaya ate, sabihin mo kailangan na kailangan lang. Ako ba naman, Maya? Ang dami ko ng utang kay Weng. Ayoko nang dagdagan. Ako naman anak, gawan mo naman ang paraan yan. Siyempre nakakaya naman sa mga kapitbahay natin kung papaalis tayo dito. Eh, kasi Weng, pag hindi kami nakapagbayad, papaalisin na kami dito. Ganun ba? Di bali na lang. Pasensya na sa abala, ha? Ate Joyce, hindi niyo ba po naisip na magpalit ng pamilya? Hindi naman pwede yun, Jillian. Dahil ang pamilya, hindi katulad ng laruan na pwede mong piliin. Kung sino binigay sa'yo ng Diyos, yun na yun. Eh, paano po kung galit po sila sa inyo? Kahit na. Kahit iba yung ugali nila o meron kayong mga bagay na hindi pinagkakasunduan, dapat mangingibabaw pa rin yung pagmamahal niyo para sa isa't isa. Kapag sinasabi niyo po yan, ang saya po lang po magkakaroon ng pamilya. Namimiss ko na tuloy si Tali, si Tatay Nelson, at saka si Inay Lynette. Sino naman yung mga yun? Yun po ang dahilan, kaya gusto ko po maging bata. Kapag nangyari po yun, marami na po akong matutulungan ng mga tao. Kaya niyo po. Eh, wala ka kamong pera, paano mo naman ako matutulungan? Eh, kung takutin ko po ang naniningil sa inyo, siguradong aalis na po yun. Naku, edi nabuking naman nila na meron akong manikang nabubuhay. Itong singsing mo, totoong ginto ba to? Baka pwede nating isang lamuna. Hindi! Hindi po pwede. Importante po to. Kita mo na, wala ka nga talagang matutulong sa akin. Kawawa naman si Ate Joyce, no, Tikitok? Eh kung i-wish ko dito sa magic flower ko, na sana bigyan niya akong madaming pera para matulungan ko na si Ate Joyce. Jillian, hindi ba ang sabi ni Mr. Noel sa'yo, isang beses ka lang pwedeng humiling dyan? Tik-tak! Kaya hindi mo pwedeng gawin yan. Kasi baka may pagkakataon na mas kailanganin mo yan. Pero ano bang gagawa ko para matulungan si Ate Joyce? Hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang magiging misyon mo sa kanya. Tik-tak! Nagtataka nga rin ako, kaya pasensya ka na. Dahil hindi ko masasagot ang tanong mo. Tik-tak! Huwag po kayong mag-alala, Mang Gino. Pag makaluwag po ako, babayaran ko naman po kayo.
Joyce, pasensya ka na. Wala rin kasi akong pera ngayon eh. Wala daw pera. Eh dito nga inuubos ni Ina yung pera namin eh. Buti nga hindi ko pa sinusumbong sa mga pulis na may pasugalan kayo dito. Eh di magsumbong ka. Wala ka pa rin mauutang sa akin. Saka pwede ba, pagsabihan mo yung nanay mo. Dahil siya naman yung punta ng punta dito eh. Kaya hindi ko problema yun kung pinapalayas kayo ni Aling Helen. Ano, musta ka dyan? Nakabawi ba? O ikaw? Doon talaga yan, may makakabawi na rin kayo. Wala akong nakuhang pera kaya talagang kailangan na nating umalis. Doon na muna tayo kina Auntie Odette titira. Ako na lang makikiusap pagpunta natin doon. Anak, alam mo naman hindi ko kasundo yung kapatid ng tatay mo eh. Oo nga, masungit yun. Tsaka wag na tayong pumunta doon. Nay, Maya, wala na tayong choice. Humingi na ako ng tulong kung kani-kanino. Wala talaga akong mautangan. Kaya sige na, mag-impake na kayo. Kakausapin ko lang si Mang Abner. Pakikiusapan ko siya kung pwede tayong ihatid ng jeep niya. Hindi, sige. Magligpit. Ito na, Maya. Kuya, akala ko ba mag-a-apply ka ng trabaho? Yung pala pinang-iinom mo lang yung perang binibigay ko sa'yo? Ikaw naman, Nay. Huwag niyo naman pang susugal yung perang inaabot ko sa inyo. Pinagtrabahuhan ko yun eh. Hindi porket ikaw nagpapakain sa amin dito. Pwede ka na magsalita ng mga ganyan-ganyan. Wala na tayong bigas. Tsaka ate, wala na rin akong bako. Tsaka Joyce, hingi rin ako ng pamasahe. Mag-a-apply ako sa mga Mamayang hapon na hindi kayo makapagbayad, mag-impake na kayo. Kawawa naman siya, no, Tito? Bakit kasi ang daya-daya ni Mr. Noel? Dapat nagpapakita na siya para alam po kung anong mission ko kay Ate Joyce para hindi ako maghula kung paano ko siya tutulungan. Ay! May tumatawag. Sino kaya to? Hello? Hello? Ba't ba ata sumagot? Sino po kayo? Ako po si Jillian. Si Kuya James to. Pwede kay Joyce? Ikaw ba po yung lalaking boyfriend ni Ate Joyce na gwapo? Kuya James, may sasabihin pala po ako sa inyo. May problema po kasi si Ate Joyce eh. Ha? Ano? Kasi po, ganito po yun. Makinig po kayo sa akin. Oh, wala na ba kayong naiwan? Huwag kayong mag-alala. Pansamantala lang naman tayo kina Auntie Odette eh. Maghahanap pa rin naman ako ng ibang mauupahan natin. Baka si Mang Abner na to. O ano? Asan na ang bayad nyo? Eh, Aling Helen, wala po kasi kami talagang mailabas na pera eh. Kaya aalis na lang po kami. Hindi. Walang aalis. Dito lang kayo, Joyce. James? Ang lakas naman ng loob mo. Para pigilan sila. Bakit? May pambayad ka ba ng utang nila? Ito. May 1 month advance na rin po siyang kasama. Eh, kung ganito ba naman lagi, eh di wala tayo magiging problema, di ba? Total, bayad na po kayo. Pwede umalis na kayo sa pamamahay namin. Oh, okay na. Wala na ang kontrabida. Salamat talaga, James, ha? Pero paano mo ba nalaman? Meron akong nakausap na bata sa phone kanina. Jillian daw pangalan. Ano niyo nga pala yun? Bata? Wala namang bata dito ah. Jillian? Wala naman kaming kilalang batang pangalan na Jillian ah. Tsaka walang bata dito. Oo nga. Nay, ano yun? Anak yun ng isa sa mga kapitbahay natin.
Eh, siguro narinig niya si Aling Helen na naniningil. Tapos nung tumawag si James, sakto, siya po yung sumagot. Alam mo, Joyce, sa susunod kasi, kung may problemang ganito, sabihan mo agad. Buti pa nga yung bata, alam niya yung problema mo eh. Samantalang ako, hindi mo man lang kinikwento. Eh, ayoko kasing pati ikaw madamay. Joyce, gusto kong madamay. Kaysa sa hirap pa yan o kasiyahan, gusto ko laging nakasatabi mo sa lahat ng bagay. Di naman pala ate, tapos nahihiya ka pang humingi ng tulong sa boyfriend mo. Ang bait naman pala. Thank you ah. Tsaka wala na rin tayo problema. Yan pang gagawin natin. Di ilabas na natin ang mga gamit. Correct! Ano pa nga? Oo, Tutulong diba? na. Di saya-saya na naman. Ano kaya to? Para saan kaya ito nilalagay? Dito kaya. Uy, Jillian, huwag mong papakialaman yan. Hindi yan sombrero. Talaga? Ikaw may kasalanan ka sa akin. Bakit mo sinabi kay James yung problema ko? Kakahiya tuloy dun sa tao. Hindi naman po nakakahiya eh. Kasi boyfriend niyo po siya, di po ba? Eh kahit na, nakakahiya kasi kung problema tungkol sa pera yung ilalapit mo. Kahit na boyfriend ko siya. Tsaka problema ko yun, kaya dapat ako yung magdedesisyon kung kanino ko gustong sabihin at kung kailan ko gustong sabihin ang problema ko. Gusto ko lang naman po sanang tumulong sa inyo eh. Sorry na po. Sige nga, halika nga dito. Alam mo, kahit mali yung ginawa mo, salamat pa rin. Nakatulong ka nga. Kick, open, side to side, we gonna kick. Open, side to side, we gonna kick. Open, side to side, we gonna kick. Open, side to side. Oh, bakit parang natigilan ka? Eh, masama ba loob mo dahil pinagsasabihan kita? Hindi po. Kasi naalala ko po yung kaibigan ko na si Dali. Siya po kasi ang unang tao na yumakap sa akin, pati si Inay Lynette, tsaka si Tatay Nelson. Eh, bakit hindi mo sila dalawin? Kasi po, patay na po siya, tsaka hindi ko pa alam kung paano po papunta dun. Kahit gusto ko silang makasama, hindi po pwede. Sige, ganito na lang. Habang hindi mo pa sila nakikita, isipin mo na lang na ako sila. At ito ang yakap nila. Nananadya ka ba? Alam mo, hindi naman laging kinakailangan malungkot tayo eh. Di ba? Tama na yung pagluluksa. Siguro, Lynette, dapat maging masaya naman tayo. O, anong tikito? Maganda na ba? Maganda na ba ako sumayaw? Magaling na ba ako? Oo. Kaya lang, iba pa rin ang galaw ng mga tao sa galaw mo eh. Tik-tak. Jillian, may paparating. Oh, saglit lang, Carla, ha? Magbibihis lang ako. Naku, bilisan mo, ha? Punta na sila ng mall. Sa labas na lang tayo hihintayin at ang init dito. Oh, sige.
Ano kaya hihiramin ko dito? Ay nako, naglalakwatsa ka na naman. Hindi ka naawa kay Ate Joyce? May tao ba dito? Hello? Uy, nag-text na si Maan. Nandun na daw sila sa mall. Bakit hindi ka pa bihis? Parang may bata dito. Ang weird naman. May multo yata dito. Ay, naku, halika na nga. Okay na, halika na. Ay nako, ang kulit-kulit talaga nun. Teka nga. Paano ko siya mahabol, Tikitok? Bumalik na tayo. Tik-tak. Tikitok, sandali! Bakit? Sino bang tinitingnan mo dyan? Tik-tak. Si Tatay Nelson. Sundan natin. Okay, thank you very much, ma'am. Have a nice day. Ben, uwi na tayo. Hindi ko na kaya dito. Halika na. Eh, mag-overtime ako ngayon eh. Alam mo naman, sayang din ang kita. Ah, ganun ba? Oh! Ano to? Basta. Ayan. Sumunod ka lang sa akin. Ano meron? Basta nga, halika na. Do you trust me? Oo, pero saan ba tayo pupunta? Dahan. Okay. Uwe nga, ano na naman itong pakulo mo? Basta, 1, 2... Sa tingin ko, alam mo na kung anong sasabihin ko. Pero sasabihin ko pa rin. Kasi hihintay nila. Joyce. Will you marry me? Ma'am, para sa'yo. Para saan? Ano yan? Wala. Naisip ko lang na bigyan ka ng bulaklak kasi hindi naman kinakailangang merong okasyon para bigyan ko ng bulaklak ang asawa ko, di ba? Tsaka, baka gusto mo, pumasyal-pasyal ng konti, kumain sa labas. Meron naman akong konting kinita dito eh. Tara. Dito na lang, Nelson. Ayoko lumabas. Alam mo, ma'am, hindi naman kinakailangan na magmuko ka dito eh. Dapat siguro, kasi naman natin yung sarili natin. Talaga ba naniniwala ka dito sa sinasabi mo? Kaya nga, di ba, susubukan natin. Pipilitin natin, magsisimula tayo ulit. Nelson, para saan pa? Bakit? Bakit pa natin susubukan? Eh, wala na nga eh. Wala na si Dali. Wala na ang anak natin.
iniisip mo, Jillian? Tik-tak. Inelilit. Alam mo ba, Tikitok? Dati-rate, nakangiti siya kahit may problema. Ngayong wala na si Dali, nagbago na siya. Kailangan talagang matapos mo na kagad ang mga misyon mo, tik-tak, para maging bata ka na at para makabalik ka na sa kanila. Para pwede mo na rin ibalik ang saya sa buhay nila. Tik-tak. Paano ko matatapos ang misyon ko? Hindi pa nga okay ang misyon ko kay Ate Joyce eh. Bakit wala pa si ate? Akala ko ba half day lang siya ngayon? Malamang nag-date lang sila ni James. Alam mo naman yung lalaking yun, ano? Magkaroon lang ng bakating schedule yung ate mo, susunggab na kagad yun. Pagsabihan nyo kasi yung anak nyo, no? Baka naman kung anong mangyari doon, bigla na lang siyang itanan ni James. Nako, delikado yun. Oo nga, kuya. Baka mamaya, malaman na lang natin may asawa na para si ate. Nako, hindi pwede yan. Hindi pwede sa akin yan. Hindi ako papayag. Nako, marami pang responsibilidad ang ate mo sa atin, ano? Subukan lang at lagot siya sa akin. Joyce, ba't di ka makapagsalita? Nahulitin ko. Joyce, will you please marry me? James, gusto kong sumagot ng oo pero marami pa akong kailangan gawin para sa pamilya ko eh. Alam ko yun. Pero hindi naman dapat makasagabal sa atin yun, Joyce. Kasi makakatulong ka pa naman sa pamilya mo kahit mag-asawa na tayo, hindi ba? Okay lang yan sa'yo? Oo naman. Tsaka mahal mo naman ako, di ba? Oo naman. Mahal na mahal kita. Kaya please pumayag ka na kasi ayoko mapahiya sa office mates mo. Oo nga naman, friend. Hindi ka pumayag. Akin na yan. Sige ka, sasabunutin kita. Subukan mo, ha? Ulitin ko. Joyce, would you be my wife? Will you marry me? Oo. Kasalan kita. Thank you. Saktong-sakto ba? Walang tao. Successful yung pag-petition sa'yo ng ate mo? Kaya nagpakasal na tayo agad. O, andun na ako. Ipepetition kita. Huwag kang pabigla-bigla. Lalo pa't maaapekto ka ng mga kapatid mo sa magiging desisyon mo. James, I'm sorry pero hindi pa tayo pwedeng magpakasal. Hindi ko pa kayang iwanan ng obligasyon ko sa pamilya ko. Hanggang kailan ako maghihintay? Tsaka kailan pa ba matatapos yung obligasyon mo? Hanggang makatapos si Maya. Kailangan uminom. Oh, tama! Bakit uminom ka? Hindi ka naman dati uminom ah. Dahil dati, buhay pa ang anak natin. Ba't ano ba akala mo? Mawala yung inisip mo dyan sa alak na yan? Para kahit pa paano, hindi ko maramdaman yung sakit dito. Ayaw ko magpahanik eh. Gusto ko na umuwi. Gusto ng bara! Isang babaeng ang natagpo ang patay sa isang lugar sa Quezon City. Si Maya, baka kapatid ko na yun.